All right. Sige po, let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this very beautiful morning. Thank you for the good night rest. And I pray, O God, that this morning as we come to you, may you again bless our hearts, O God. May you strengthen us spiritually. And thank you for always guiding us. Thank you for your everyday protection. And this morning, Lord, here in our Believer's Breakfast, we pray for your blessing again from your word. May you give me wisdom, guide me, O Lord, fill me your Holy Spirit, and bless your people, O God. Thank you so much po. Sa iyo kami lubos na nagpapasalamat. Thank you sa ministry ng Believer's Breakfast at ang mga online ministry. May you continue to bless Pastor Neil Keike, Pastor Jess Marasigan, at ang lahat ng mga nagbibigay ng kanilang panahon upang makapag-ministeryo through online. Thank you so much sa mga masugid na taga-subaybay at salamat din po sa nagsishare, sa nagsasubscribe. Nawa Panginoon, lagi mong palawakin pa ang iyong salita at marami pa ang maabot na kilang Diyos. Salamat din po sa mga nag-express ng kanilang heart by sending stars, Heavenly Father. May you continue to bless them at kung anuman po ang po pwedeng gamitan ng mga bagay na ito, ay i-guide mo kami, dakilang Diyos. Thank you po at nawa pagaligin mo po ang mga may karamdaman. Himala mo po ang aming panalangin para po sa kanila. You know them at hindi ko na po para maisa-isa ang kanilang mga pangalan. But I believe, Lord, ikaw po ang sasama sa bawat isa sa amin, lalo na po sa may mga kahinaan, karamdaman, may mga problema, may mga kagipitan, ano man ang sitwasyon, dakilang Diyos. Hiling ko po na ikaw po ang siyang umabot sa amin po, sa bawat isa po sa amin. Muli po, Panginoon Diyos, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan sa amin pong pagsasalo-salo ngayon. Ang lahat ng mga kasama namin, maging sa nasa iba't ibang bansa, ay abutin mo aming Ama sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so our topic this morning is about prayer. Ayan, panalangin po ang topic natin. At ang title po na akin pong inilagay o ibibigay ay ang tiwala, our confidence in prayer. So, our confidence in prayer. Tingnan po muna natin ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa Mark chapter 11. Mark chapter 11, magandang mabigyang pansin po natin ang sinasabi po ng Bible sa Mark chapter 11. Ayan. Kung may Biblia po kayo, hihilingin kung buksan nyo po at maaari bang lagyan nyo po ng marka, mga kapatid, para po ito ay po pwede nyo pong balikan. Ano po? Po pwede nyo pong balikan sa inyo pong mga pagbubulay-bulay. Ang sabi po ng Bible sa Mark chapter 11, verses 22 to 24. Ganito po. And Jesus answering saith unto them, have faith in God. For verily I say unto you, that whatsoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shalt not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore, I say unto you, this is our key verse, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Again, verse number 24, therefore, I say unto you. So, yung salitang therefore, yan po ay conclusion. Okay? Ito po ay conclusion, meaning malaki po ang kinalaman ng mga prior statements o yung mga naunang sinabi. Sa verse number 22, ang sabi po, have faith in God. And then sa verse number 23, kapag naroon po yung faith, you can even say to this mountain, be thou removed and cast into the sea. Basta mangyayari po kung ano man po ang hihilingin natin. Ito po ay nakatungtong sa kalagayan na tayo po ay may pagtitiwala, may pananampalataya. That is actually my challenge this morning. Sa inyong pananalangin, sa ating pong patuloy na pagtawag sa Diyos, ang gusto ko pong maging hamon sa bawat isa sa atin ay ang matibay na kumpiyansa
kapag tayo po ay nagpe-pray. So again, the title of my message this morning, Our Confidence in Prayer. Ang sabi po, have faith in God. At kapag may faith po tayo, ang sabi, lalo na po sa last part ng verse number 23, He shall have whatsoever He saith. Therefore, di ba? Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. So ito po ang level ng prayer life na dapat maabot po natin. It is good to somehow desire and pray to God na ma-reach po natin ang level ng ating prayer life that when we pray, we can claim na ito po ay talagang nandyan na upang ito po ay ating tanggapin. It is good to have faith. Okay? It is a requirement. It is a prerequisite. Kailangan po kapag nagpe-pray tayo, may pananampalataya. Remember, in James chapter 1, the idea is the same. Of all the trials, of all the testings that we may encounter along the way, and sometimes even those testings and trials that is hard to understand, the best thing that we can do is to ask God for wisdom. Remember, James chapter 1? Okay, ang sabi po ng verse number 2, Brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. We are reminding every believer that when we experience trials and testings, na minsan po ang hirap maintindihan, minsan parang, alam niyo po yon, strange para sa atin, pero ang reminder po ng salita ng Diyos, the best thing that we can do is to pray and to ask God for wisdom. Ang dapat to, kapag kami hindi tayo maintindihan, hingi tayo ng karunungan sa Diyos. Dapat po pag nahihirapan tayo, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Remember our devotion? Diba? God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So, ang tamang gawin natin, pag nahihirapan tayo, hindi magreklamo. Pag nasasaktan tayo, hindi magreklamo. Hindi po maging bitter sa buhay. Hindi po maging negative. Kung ano man po ang sitwasyon natin sa buhay, the best thing that we can do is to pray. Prayer is a privilege. Diba? It is good to understand the privilege that we have. Being a child of God, we are so privileged that we can cry to Him, Abba, Father. And that is very clear in Romans chapter 8, verse number 14 and 15. Okay? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Kaya nga sa ating pong dapat maunawaan, napaka-pribilehiyo po natin. That anytime, nasasaktan ka, nabibigatan ka, nahihirapan ka, naguguluhan ka, ang kailangan mo kung naguguluhan ka, maliwanagan. Ang kailangan mo kung nabibigatan ka, magaangan. Ang kailangan mo kung nalilito ka, magkaroon ka ng kaunawaan. Ang kailangan mo kung may dinaramdam ka at nasasaktan ka, maibsan ang iyong nararamdaman. So the best thing to do is to pray, not to complain, not to be bitter, not to blame God, not to be negative. Hindi po helpful yon. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Kaya lang ang paalala, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Pagka raw po tayo hihingi ng karunungan sa Diyos, humingi daw po tayo ng walang pagdadalawang isip, because a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya ang linaw po ng sabi, verse number 6, James chapter 1, but let him ask in faith. And remember our text, mga kapatid, therefore I say, whatsoever you desire when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them, without any shadow of doubt. If you will kneel down and pray to God, make sure that you have that confidence in God. Insulto po sa Diyos yung tatawagan mo siya tapos may pag-aalinlangan po pala tayo. Hindi po ba? Mga kapatid,
Importante po ngayong umaga na tayo po ay maliwanagan at magkaroon po ng tinatawag po nating clear knowledge sa usapan po ng panalangin. So, privilege po yan. We can cry to Him, Abba, Father. Okay? And then, it is good to be reminded, folks, that even our Lord Jesus Christ, nung turuan niya ang kanyang mga disciple, ang sabi niya, when ye pray, say, Our Father. So, what a privilege na ako at ikaw, we can call to Him anytime. Ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. So, the pattern, hindi lamang po privilege, yung pattern, mga kapatid. Ang pattern po ng prayer is asking. There is nothing wrong. It is not wrong to ask. Humingi, mga kapatid. In fact, yun nga po ang tama. Na ang pattern ng prayer ay paghingi sa Diyos. Okay? So, kaya lang po, wag tuwing lalapit tayo sa Kanya, ang lapit natin, Panginoon, Panginoon. Dapat Panginoon. Amen? Yes. So, ang ating pong kalagayan, anak tayo ng Diyos, meaning, kung may pangangailangan po tayo, pwede po tayong humingi sa Kanya. Because ang linaw po na ang pattern ng prayer, asking, seeking, and knocking. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Amen? So, humingi ka. Ikaw ay bibigyan. Okay? Humanap ka, ikay makakasumpong, kumato ka at ikaw ay pagbubuksan. Kaya nga sabi ko kanina, malinaw po ito. Kung nabibigatan po tayo, lapit po tayo sa Kanya. Okay? Ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan sapagkat tayo'y ipinagmamalasakit Niya. Ang Diyos po ang unang concern po sa atin. So mga kapatid, yung privilege, maliwanag. Bilang mga anak ng Diyos, yes, I want all of you to know that. I want all of you to understand that. And even to our viewers, if you are not yet saved, I am telling you, the best thing to do is to secure your relationship with God. And it is by opening your heart to Him and by faith accept Him as your Savior. And if you will do that, then the Bible says, but as many as receive Him, to them give you power to become the sons of God, even to them that believe in His name. So, kailangan mapabilang tayo sa Kanyang pamilya, mga kapatid. At kapag ikaw ay anak na ng Diyos, pribilehiyo para sa iyo na humingi ka, humanap ka, kumato ka. At ang pattern po, asking, seeking, and knocking, yun po ang larawan, yun po ang pattern. Pagka tayo nagpe-pray, we are asking. Pagka tayo nagpe-pray, we are seeking God. We are seeking God's will. Pagka tayo nagpe-pray, we are knocking the door of heaven and the heart of God. That is actually the picture of prayer. The picture of prayer, it is asking, seeking, and knocking. Diba? At kinakailangan po, mga kapatid, ng tinatawag po nating assurance o yung pananampalataya, yung pagtiyak na pag lumapit ka sa Diyos. Diba? Yun po yung sinabi ng Hebrews chapter 11 and verse 6. In Hebrews chapter 11 and verse 6, ang sabi ng Bible, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Na siya yung sumasagot, na siya yung nagbibigay sa humihingi, na siya yung talagang magkakaroon ng tinatawag nating tugon sa ating pong mga panalangin. So, importante po yan. Remember, in 1 John 5 and verse number 14, 1 John chapter 5 and verse number 14, ang linaw-linaw po ng sinabi, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Diba? So, confidence in our prayer. Yung tiwala natin sa ating panalangin, mga kapatid, ito ang dapat pong ma-develop. Ito ang dapat matiyak natin na tayo po ay may tiwala. Naniniwala tayo sa panalangin at may tiwala tayo sa tinatawag nating panalangin. Diba? Ang linaw-linaw po eh. At ito ang pagkakatiwala. And this is the confidence that we have. Kanino? In Him. That if we ask anything according to His will, whatsoever you desire, believe that you receive them, and you shall have them. So, it is good that if you are observing, as we study the Word of God, we can notice the consistency of God's Word. In our text, therefore I say unto you,
whatsoever you desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Okay? Consistent po. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Okay? And in Hebrews chapter 11, verse number 6, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. So, wag niyo na pong sayangin ang oras, naluluhod kayo, tapos magbibigay kayo ng time para po mag-pray, tapos nasa doubt din kayo, wala rin yung kumpiyansa, sayang naman po. Sayang naman po yung ginugol nating time. So it is good to learn the privilege of prayer. Okay, the pattern and the picture of prayer. And also the peace. Yung kapayapaan sa panalangin. Be careful for nothing. Philippians 4, 6 and 7. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ang sabi po, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kapatid, kaya ligalig ka pa rin, kaya balisa ka pa rin, dahil hindi po nagawa at hindi po naging totoo at tama ang ating prayer. Sapagkat ang dapat sa pananalangin ay ang tiwala. Diba? Huwag ka nang lumapit sa Diyos kung wala ka rin lampung tiwala sa Kanya. Okay? Huwag nang paluhod-luhod pa tayo, tapos sobrang emotion pa natin pag tumatawag tayo sa Kanya, pero duda naman pala tayo sa Kanya. When ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Whatsoever you desire when ye pray, believe, diba, that ye receive them, and ye shall have them. Yun ang matibay na paniwalaan mo. Kaya sa Biblia po, mahalaga na makita natin the invitation to pray. Diba? The instruction in prayer. Yung intercession, diba? Sa panalangin. Tapos doon yung makikita yung intervention in prayer. That when we pray, ano man ang sitwasyon, papasok ang Diyos dyan, mga kapatid. So napakaganda na ito po. At ang impact nito, mga kapatid, yung kapayapaan na hindi po masayod ng pag-iisip. Yun po ang mag-iingat sa ating puso. Diba? Napakahalaga po niya. So kaya ngayong pagkakataong ito, nais ko lang pong bigyan kayo ng ilang mga puntos para sa ating pag-aaral. Ang dami po kasing lesson na po pwede nating makuha sa usapan po ng prayer. And it is good to somehow marinig po natin ito because sometimes many are just wasting their time. They are kneeling down, devoting an hour or 1 hour, an hour praying, diba? Sayang naman yung oras na yon kung wala ka rin lang naman palang tiwala sa Diyos na nilalapitan mo. Kasi yung iba po naiinip. Anong dapat mong maisip? Anong dapat mong matandaan? So yan po yung gusto kong talakayin po natin. Okay? Number 1, pray submissively. Pray submissively. When ye pray, huwag kang mauna sa Diyos. When ye pray, huwag mong utusan ng Diyos. When ye pray, be willing to find out and to discover the will of God and be willing na ikaw ay magpasakop sa kalooban ng Diyos. Remember, when ye pray, say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done. Sensya na kayo ho, kaya po ako nakatulog ng mainam dahil tinamaan po tayo. Okay, thy will be done. So pag nagpe-pray tayo, ang dapat magkaroon ng kaganapan, hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Diyos. Kaya nga kapag ka nagpe-pray tayo, Lord, if it is your will. Diba? Ang Panginoong Hesukristo nga po, maliwanag, na nung siya po ay magsasuffer para sa tao, nung nasa Gethsemane po siya, di po ba? If it be possible, let this cup be passed upon me, but not my will, Lord, but thine be done. So ganun din po. Si Apostle Paul, nung nag-pray, ang prayer niya, pagaligin po siya sa kanyang karamdaman. Pero anong sinagot ng Diyos? My grace is sufficient for thee. Nagpasakop si Apostol Pablo. Kadalasan kaya ka nagtatampo sa Diyos, ang gusto mo lang kasi, papangyarihin ng Diyos yung gusto mo. Ang prayer po, kaganapan dapat ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya magsisimula ka sa pagtuklas kung kalooban ba ng Panginoon. Kaya yun po yung mga paalala ng Biblia. And this is the confidence that we have in Him that if we ask anything according to His will.
So sa prayer natin, dapat nandoon po yung pong espiritu ng pagpapasakop. So we need to pray submissively. Ang ibig sabihin po, sa pananalangin natin, tinutuklas natin ang kalooban ng Diyos at ang ating pong hinihiling, mangyari ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya kung kalooban mo, Panginoon, maaprubahan po sana ang pag-a-apply ko ng visa. Kung kalooban mo po, Panginoon, sana po matanggap ako sa trabaho. Kung kalooban mo, Panginoon, sana po makapag-abroad ako. Kung kalooban mo, Panginoon, sana po gumaling tong karamdamang ito. Kung kalooban mo, Panginoon. So ang ating pong dapat maintindihan, ang hinahanap natin, kalooban ng Diyos at willing tayong pasakop sa kung ano ang kalooban ng Diyos. So kaya ang kumpiyansa natin, if we ask anything according to His will, ayon sa kanyang kalooban. So pray submissively. Lagi pong thy will be done. Maganap ang kalooban mo, Panginoon. Tama po ba? May kurso kayong gustong kunin. So, hihilingin natin sa Diyos. Hindi po ba? So magpe-pray tayo sa Diyos sa kursong gusto nating kunin. Hindi man lang natin itinanong, ito ba ang kurso mo para sa akin, Panginoon? Because we need to always begin sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Nanligaw ka na kaagad, hindi ka pa humihingi ng gabay sa Diyos. So maganda po sana, parang si PNG tayo na talagang nagpe-pray para sa kalooban ng Panginoon. Ganun po dapat, mga kapatid. Kaya kita mo naman, binigay ng Panginoon ang talagang provision para sa kanya, yung right partner para sa kanya, yung bang every time na masakit ang ulo niya, pwedeng sabihin mo sa kanya, Pastor Norman, magbayo Jessica, di ba? Magbayo Jessica, yung mga ganun po ba? Kidding aside, it is good to make sure that what we are praying is really God's will. Because in the idea, in the teaching of God's Word concerning prayer, dapat ito po ay kaganapan ng kalooban ng Panginoon. And the only time na po pwede kang maging confidente kapag ka alam mo na ang prayer mo is according to His will. So kaya hindi mo uutusan ng Diyos, hindi mo pipilitin ng Diyos. Kaya ka lang talaga napaka-eager, yung pong nakita natin sa illustration po ng importunity, yung talagang kinulit niya ang Diyos. Ang ayaw ng Diyos yung kinukulit mo siya sa walang kabuluhan, di po ba? Pero talagang minsan, kaya po maganda rin kinukulit natin siya kasi confidente tayo na kalooban niya yung hinihingi natin. There's nothing wrong with that, mga kapatid. Wala pong mali at walang masama na hilingin mo ng hilingin sa Diyos as long that you are confident that what you are asking, that what you are praying is really God's will. Kasi nga, yun yung sinasabi, and this is the confidence that we have in Him. Kaya no wonder na yung mga nagpe-pray na hindi confidente sa Diyos, talagang hindi po nagwo-work yung kanilang prayer. Kasi yung attitude pa lang pinapakita na sila mismo hindi confidente. Kasi alam nyo po ba yan? Kapag ka ikaw ay confidente sa isang bagay, alam nyo ang dulot ng yung kumpiyansa, panatag ka. Halimbawa po, nag-exam. Okay, nung nag-exam, alam mo yung mga sinagutan mo. Alam mo na tiyak yung mga sinagot mo. Diba? Ikaw ba'y magwo-worry? Papasa kaya ako? No! If you are confident doon sa naging sagot mo, naintindihan ko po yan. Kasi nung nag-aaral po ako, every time na may exam kami, talagang kaya hindi ako confidente, mga kapatid. Kaya hindi ako payapa. Kasi hindi ako confidente. Diba? Hindi ako confidente doon sa sagot ng katabi ko. Hindi ako confidente. Kung tama ba o mali, hindi ka lang magiging confident kapag ka wala kang katiyakan sa iyo pong ginawa, sa hiningi, sa sinagot. Yun po yan eh. So it means to say na magiging payapa lang tayo kapag ka confident po tayo. Sorry po. Yan. Isang galon na po ang dinala ko para po talagang kailangan po nating mag-ingat physically. Medyo alaga po tayo ng katawan. Yan po ang isang magagawa po natin sa panahon ito. So again, kaya po hindi ka panatag kasi hindi ka confidente. So yung peace, result ng confidence. Yung illustration ko po sa inyo, kung confident ka na ang mga sagot mo tama, hindi pa lumalabas sa exam, panatag ka na.
Pero kapag ka ikaw ay nag-exam, na yung mga sinagot mo, baka sakali lang, walang katiyakan, hanggat hindi lumalabas yung resulta ng exam, hindi ka mapapanatag, hindi ka mapapakali. So the same thing is true. If we are praying, at humihingi po tayo sa Diyos, mga kapatid, titiyakin ko po sa inyo, na kapag ka alam natin na yung hinihingi natin sa Diyos ay kalooban niya at tama, ang resulta nito, panatag ka. Amen? Panatag ka. Halimbawa po, ako nung nag-a-apply po ako ng visa, ang prayer ko po, God's approval. Okay? Higit doon sa approval ng konsul, diba? Ang akin pong prayer, God's approval. Na kung hindi mo kalooban, wag mo po akong hayaang ma-approve. Pero dahil nga po kailangan ng magre-represent, mga kapatid, sa nakikita ko, Lord, hindi ako to. Diba? Kasi kung tatanungin niyo po ako, hindi po ako ganong ka-eager pumunta sa ibang bansa. Okay? Hindi po, mga kapatid. To tell you honestly, kaya nga naa-amaze ako sa ginawa ng Panginoon na ang ministeryo po na ibinigay sa inyong lingkod, kinakailangan mong pumunta sa iba't ibang bansa. Pero it is really hard. It is really hard, mga kapatid. At hindi po ako yung typical na talagang ang gusto makasakay sa eroplano. Ayoko nga po sumakay sa eroplano, mga kapatid. Okay? Pero alam nyo po, nung nagpe-pray po kami para sa approval, that is exactly what I did. I prayed for God's will. Lord, if it is your will. So that is actually a good pattern. Every time na magpe-pray tayo, Lord, if it is your will, if it is your will. O kaya, Lord, reveal to me your will. Ihayag mo po sa akin kung anong kalooban mo. Mag-e-enroll ka, Lord, ikaw po ang mag-reveal sa akin ng kurso na nais mo para sa akin. I want to be guided, Lord, so please, lead me, guide me. Yun po ang magandang prayer. So again, sa prayer, ang unang napakahalagang paalala, pray submissively. Pray submissively. Lagi po, thy will be done. Yung kalooban mo, not my will, Lord, but your will be done. So second, we need to pray sincerely. Pray sincerely. So yun ang reason kung bakit po, kung sasagutin natin yung tanong, tungkol po doon sa mga paulit-ulit na panalangin, at yung memorized prayer, kasi ang paniniwala natin, ang sinserong pananalangin from the heart. Diba? Hindi po yung naging habit mo lang, hindi yung naging gawin mo lang, naging routine mo lang, kundi ang prayer mo ay connection. Diba? Ibig sabihin, connection mo sa Diyos. That in everything, mga kapatid, sa bawat bagay, talagang ikukonsulta mo sa Panginoon. Magpe-pray ka sa Kanya at ang prayer mo from the heart, hindi po doon sa mga memorize na panalangin. Diba? So talagang ako po preferably, talagang kung ano yung gusto kong sabihin sa Diyos, sinasabi ko po sa Kanya. Kahit nga doon sa panahong nalilito ka, kahit nga doon sa panahon na parang may mga hindi ka maintindihan, umamin ka sa Diyos, kausapin mo siya, Lord, ayoko pong maging hypocrite sa iyo. Alam ko namang alam mo puso ko, nalilito po talaga ako sa mga nangyayari sa akin. Hindi ko po talaga ito maintindihan, Panginoon. May mga pagkakataon na parang gusto kong mag-complain, pero alam ko hindi dapat, Panginoon. Kaya lang dahil sa epekto sa akin, dahil nasasaktan ako, dahil bigat na po ako, Panginoon. Dahil sa totoo lang, parang gusto ko na pong gumibab. Kailangan kita, Panginoon. So please, Lord, gusto ko lang maging totoo sa iyo. Bigat na po ako. Hirap na po ako. Gulong-gulo na po ako. I need you, Lord. I need you. Ano po ng Panginoon yan? Mararamdaman ng Panginoon yung puso mo. Diba? Kasi alam naman ng Diyos ang weakness natin eh. Alam naman ng Diyos ang limitation po natin. So there's nothing wrong na tayo po'y maging honest at sabihin natin sa Diyos, Lord, sa totoo lang, talagang gusto ko lang pasakop sa kalooban mo, pero hindi ko po naintindihan itong nangyayari sa akin, Panginoon. Di po ba? Kaysa doon sasabihin natin, Lord, ba't ang dami-dami naman tao, ako pa nagkaroon ng ganitong karamdaman? Ba't naman parang gusto mo sa ibang tao pa mapunta yung karamdaman mo? Sabihin mo na lang talaga sa Diyos, Lord, hindi ko po alam. Bakit ako nagkasakit ng ganito? Lord, hindi ko po alam. Liwanagan mo ko. Ayoko maging negative sa iyo. Ayoko maging bitter, Panginoon. Ang kailangan ko lang po, understanding. And I must admit, Lord, hindi ko po naintindihan kung ba't nangyari ito sa akin. So please, enlighten me, Lord, please.
gabayan mo po ako. So, yung sincerity, yun ang dinadama ng Diyos, hindi yung ganda ng wordings. Oh, makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Oh, sa amin pong Diyos na nag-e-exist na bago pa ang pasimula. Oh, ang Diyos na hindi malilimitahan. Ang Diyos na may-ari ng sangkatauhan, ng sangkalupaan at ng lahat ng mga kayamanan. Sa Diyos na talagang makapangyarihan sa lahat. Ang dami-daming maganda mong sinabi, pero yung tiwala, di ba? Wala. Mga kapatid, sincerely, pray submissively, pray sincerely. Iparamdam mo sa Diyos yung totoo na nasa puso mo. Aminin mo sa Diyos na affected ka. Aminin mo sa Diyos na confused ka. Aminin mo sa Diyos na talagang hirap ka. Aminin mo sa Diyos na kailangan mo siya. Okay? Pray sincerely. Even the very motive sa atin pong ipinagpe-pray. Kasi alam ng Diyos Alam ng Diyos kung bakit mo hinihiling ang isang bagay. And that is the reason why God is always reasonable every time na hindi niya binibigay yung hinihingi po natin. Opo, hindi po madamot yung magulang na hindi niya ibigay ang hinihingi ng anak niya na alam niyang hindi makakabuti sa anak niya. Diba? Huwag niyong palabasing madamot ang magulang na hinihingi ng anak, hindi niya binigay. Depende po. Kasi kung ang hinihingi ng anak ay makakasama sa kanya, hindi po ibibigay ito. Kaya nga maganda na talagang pagka yung kombinasyon, pray submissively, pray sincerely, kasi ang sabi ng Bible, hindi rin po ibibigay ng Diyos kasi humihingi tayo ng sablay. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. Kaya wala pong Kristiyano na magdaramdam sa Diyos kapag hindi po binigay yung hinihingi niya. Ang tanging anak na nagre-rebelde ay yung wala pong understanding doon sa dahilan kung ba't di binigay ng magulang niya yung hinihingi niya. So ito po ay applicable na ang mga nagre-rebelde sa Diyos ay yung mga dahil sa hindi binigay ng Diyos yung hiningi nila, nagtatampo sa Diyos. At sabi ko nga po sa inyo, yan po ang paalala ko lang, lalo na sa members ng church natin. Ayokong maririnig na sasabihin nyo, may tampo ako sa Diyos. Kilabutan ka. Kilabutan po tayo na sasabihin natin may tampo tayo sa Diyos. At ang dahilan natin, di niya binibigay yung hinihingi ko. Katulad ka ng rebuilding anak. Pagka ganyan po, mga kapatid, kung ikaw ay may pagpapasakop sa Diyos, never na pagtatampuhan mo siya. Kung ikaw ay may tiwala sa Diyos, never na pagtatampuhan mo po siya. Bakit? Kasi maniniwala ka na kapag ang isang hinihingi mo hindi binigay ng Diyos, may dahilan ng Diyos at makatwirang dahilan ang Diyos kung bakit hindi niya ibibigay. Diba? So, alam ko po na sa buhay ko, yan po'y malaking dahilan kung bakit never na pagtatampuhan ko po ang Diyos. May mga pagsubok tayo, may mga pangangailangan tayo, may mga hinihingi tayo na hindi po ibinibigay sa atin. And sometimes because of that, nanlalamig tayo, nagiging bitter po tayo, bine-blame natin ang Panginoon. At ang masakit nga, walang kakilakilabot. Minsan sasabihin natin, alam mo ako, may tampo ako kay Lord Yan po ang napupulot natin doon sa mga ka-fellowship minsan, nakala mong spiritual, nakala mong talagang ang taas ng spiritualidad, pero makikita nyo po sa sukatang bibliko, sa sukatang biblikal, mali. Kaya nga mga kapatid, it is always good na tayo po gumaganap ng kalooban ng Diyos. Kaya yung turo, mahalaga rin po. At ngayon nga, pinapaalalahanan ko po kayo, yung paborito ng marami sa inyo, na hindi nyo na sinusuri kung may Biblia ba, human thoughts na po, mga human logic na po ang isinishare. Pwede raw pong mag-worship. Hindi mo kailangan pumunta sa simbahan para mag-worship. Ang dahilan lang daw sa simbahan, fellowship. Mga kapatid, mga minamahal, pag-isipan nyo pong mabuti ito, ang Diyos ang nag-utos at importante na laging sundin natin ang utos ng Diyos. Ganon din po sa prayer, mga kapatid. We need to pray sincerely.
Once na may hiningi ka sa Panginoon, diba, paramdam mo sa Diyos na sincero ka, yung motibo mo sincero, yung dahilan, bakit mo hinihingi sa Diyos yan? Kaya nga sabi ko po, kaming mag-asawa, natulungan po kami doon sa idea na para umangat ang aming pong prayer life, yung level ng aming prayer life, ang naging aming concept, give God a valid reason to answer our prayer. Kumbaga, isipin mo to na kung ikaw ang Diyos, yung hinihingi mo, dapat ba talagang ibigay sa'yo? Ano po ang dahilan? Bakit dapat ibigay ng Diyos ang hinihingi mo? Give God a valid reason to answer our prayer. So let us pray sincerely. Manalangin tayo. Minsan po, sa faith promise, diba? Magpe-pray ka, pambigay sa mission. Pag dumating yung blessing, hindi naman pala totoo. It is always good na iparamdam natin sa Diyos yung sincerity. So, pray submissively, okay, pray sincerely, and pray specifically. Diba? Pray specifically. Tell God exactly kung ano po yung kailangan mo, kung ano po yung kailangan. Yung gusto mo, bonus na lang po yon. Ang talagang primarily, ang prayer po, pagkakataon, upang sabihin mo sa Diyos kung ano yung kailangan mo. Sa totoo lang po, pag inaral nyo po sa Biblia, even before hingin natin, alam ng Diyos yan. Kaya lang siya po ang nagsabi, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Kaya ang prayer po, napakahalaga. Kaya ang prayer meeting, napakahalaga. Sa mga hindi uma-attend ng prayer meeting, paalala ko po sa inyo, mahalaga po ang prayer meeting. Gawain din po ng Diyos yan. Yan ang una sa lahat. Ikalawa, pagkakataon po upang bilang church, makikipag-ugnay po tayo ng sama-sama sa Panginoon upang ipanalangin ang panalangin, kahilingan ng bawat isa. To pray for one another. That is actually one of the reasons why we need to give importance also sa ating pong prayer meeting. So, pray specifically. Ang sabi po, let your request be made known unto God. Kung ano talaga yung hiling mo sa Kanya. And then, allow God to really work. Kasi yung intervention nga, diba? Sinasabi ko sa inyo, yung intervention. Napakahalaga po na, Panginoon, if it is your will, Panginoon, kung di mo kalooban yung akin pong hinihingi, nawa, ikaw po ang magturo sa akin. Ganun po dapat. Pero kung ano talaga, yung specific, katulad ng sinabi ko sa inyo, kung nahihirapan ka sa sakit mo, mali po yung idea na, Lord, patayin mo na lang ako. Lord, kunin mo na lang ako. Lord, di ba, hirap na po ako. E di ang specific na ipag-pray mo, hirap na hirap ka, Lord. Mag-aangan naman po nawa ako. Lord, di ba, pagalingin mo naman po ako. Lord, nawa, sana po, di ba, bigyan mo ko ng biyaya sa karamdaman ko. Ang hihilingin natin, yung kalooban ng Diyos, hindi yung gusto mo. Yun ang kadalasang nagiging problema. Kaya mga kapatid, mga minamahal, umaasa po ako na ito po ay talagang isang bagay na papayagan natin na magtuwid sa mga maling konsepto po natin. So, ngayon po mga kapatid, sa naging pag-aaral natin, ang pinag-usapan natin is our confidence in prayer. When ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Pero pinaalala ko po sa inyo, you need to reach that level ng inyong spiritual life. Ito yung talagang masasabi natin na meron tayong tiwala sa Diyos. Kaya doon sa idea po ng pray submissively, kasama na po doon ang tiwala sa Diyos. Dahil hindi ka magpapasako, pati hindi ka susunod, magpapasailalim sa hindi mo pinagtitiwalaan. Tama po ba? And then pray sincerely. Iparamdam natin sa Diyos that we are really sincere sa pinagpe-pray natin. And then pray specifically. Kung ano yung specific request mo, paalam mo sa Diyos. Let your request be made known unto God. At yung assurance natin, diba? Yung kapayapaan ng Diyos. At yung sinabi po ng 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us, mga kapatid.
Kaya nga importante na ang bawat isa po sa atin as we continue on sa ating pong Christian life ay tumataas din ang antas ng ating buhay pananalangin. Ngayong umagang ito, bagamat nahuli po ang inyong lingkod, nawa na natili pa rin na tayo po ay nakinabang spiritually. Na talagang ma-realize natin that there is a valid reason why God still allowed this message to be shared this morning. Itong mensaheng ito ay ma-share pa rin sa bawat isa. Mga kapatid, meron pong imbitasyon ang Panginoon para tayo po'y manalangin. Diba? At meron pong instruction na ibinigay po sa atin sa ating pong pananalangin. At maganda pong maramdaman natin yung impact ng ating pong pananalangin. So nakita nyo po, it is a privilege. Pinakita ko sa inyo yung pattern and picture. It is asking, seeking, and knocking. And then yung masasabi po nating peace, yung kapayapaang dulot nito. At yun ay mangyayari lang if you are confident to God. So pray submissively. Pray sincerely. And pray specifically. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for talking to us through thy words. Salamat po sa naging gabay mo. Salamat po sapagkat niloob mo pa rin na hindi namin na-miss ang araw na ito upang kami po'y mapagpala, dakilang Diyos. Thank you po sa mga anak mo na talagang they are very eager to always hear your words. Pagpalain mo po ang araw ng bawat isa po sa amin ngayon. Yung mga magtatrabaho, yung mga mag-aaral, yung mga meron pong mga activity sa araw na ito. Nawa, gabayan mo po, pagpalain mo po, i-bless mo po ang gawa ng lahat ng kanilang mga kamay, dakilang Diyos. At ang mga magpapahinga na po, yung mga nasa iba't ibang bansa, nawa ito po'y naging magandang mensahe para po sa aming pamamahinga. At nawa bago po ang aming pamamahinga ngayon, manalangin po kami sa iyo at may apply po namin ang aming natutunan. Bless us, O Lord, we pray. Thank you so much for this ministry. In Jesus' most precious name, amen. Okay, maraming salamat po sa inyo, mga minamahal, sa inyong naging pagsubaybay muli dito po sa ating ministeryo, Believers Breakfast with BFDB. It is always good to begin our day with God. It is always good to hear God's Word and to learn from His Word. So please continue to pray para sa ministry ng Believers Breakfast with BFDB.